Talagang ganun ang sinabi ko. Ano nakita talaga. Kasi po si Jen Idong ang aking assistant director, Chuchu. Binavlog namin po ito ng May 30 ng madaling araw. Nagpaluto ako ng ulam. Talagang noodles ang ipapaulam sa akin. Chinismis ko na talaga, no? Hello muna, shout out muna sa mga ka-Team Unbettable po namin. Mga ka-18 natin dyan, SB19, wow, enjoy natin ang concert, no, di ba? Plus, mga bini na rin na pinag-uusapan din naman ng kanilang world tour, although may mga palpak-palpak sa mga ibang locations dahil sa production, pero yung performance mismo ng mga bini ay talaga namang kapuri-puri at pinag-uusapan. Kaya lang syempre nakakadagdag kasing nakakabawas point yung mga pangit na walang LED, walang ganito, walang anyway, hindi naman yan ang pag-uusapan natin kasi mga youth-oriented show naman tayo ngayon na talagang kahit ako po ay na-in love. Oy, na-in love ako. Pinag-uusapan natin dito ay ang programang o ang series na nagsimula sa Viva One, dahil wala naman kaming Viva One, regular TV lang, ang Mutya ng Section E. Yes! Ito po'y pinangungunahan ng ating baby na si Andres Mulak at saka si Ashtin Olviga, kasama na rin si Robin Angeles at mga rami pang iba. May mga ibang mga ano din dyan. Ang ganda niyan kasi, alam mo yung kwento, ordinaryo, parang mga kwento rin ng mga araw, ng mga Nature Garden, at kung ano pang inabutan natin, mga palabas na mga pambagets, etc. Na uso ang bullying, mga love-love chuchu. Kaya lang, Mutya ng Section E kasi, dahil nag-iisang babae itong si Ashtin, na napadpad dun sa mga kagrupuhan ng mga bully ng mga lalaki at merong magkaibigan doon na ginagampanan ni Andres at saka ni Robin Angeles na meron silang parang brother pact or nagkaroon sila ng kasunduan na magiging magkaibigan, best of friends sila at hindi sila mag-aaway kung babae lang yung dahilan, may mga gano'n-gano'n. Nagkaroon ng babae. Ito na nga sa katawan. At this time po, actually, patapos na ito sa Viva One at ito yung isa sa mga serye ng Viva One na talaga naman nagte-trending at saka ang dami mga tagahanga talaga. Sa ilang mga press conferences na naimbita ako ng Viva, dahil under Viva po ang production nito, nung nagkaroon ng solo press con itong si Robin bilang nag-endorse siya ng produktong pampaganda, pampanlalaki, tapos si Ashtin ganun din, tapos si Andres nung nilaunch yung kanyang first single na ni-revive niya yung Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko na dating nung mga 70s kanta yan at nagpasikat din nung sumali yung mama niya sa Miss Universe. And ang daming pang pagkakataon plus yung nagkaroon ng screening na ang gulo-gulo pa namin dun sa ano bang pinakainan namin doon sa Buteju. Yan, na meet ko at nagpa-picture pa ako kina Asset. Parang feeling 19 years old lang ako, no? Diba at my age? Kinikilig pa rin po. At eto na nga, kasi isa po ito ngayon sa mga top rating TV shows na nasa TV5. Nagsimula itong ipalabas nitong May lang po. And according sa mga nakausap natin at dun sa mga kaibigan natin sa ad agency, talagang pumalo ng mataas na rating ito kahit na naging top rater na po ito sa Viva One TV. O, di ba alam yan ng mga kaano natin, ng mga ka-section E natin diyan na ang pinalalabas ito every day or every night at 6:45 sa TV5, Monday to Friday, at nakakasabay syempre nito yung mga news program na eto na nga sa landmark nga ng television ngayon, although hindi na masyado, sabi ko to be fair, hindi na masyadong nanonood ng tao ng mga TV ngayon, pero dahil dito sa Section E na nagtatala ng mga matataas na rating, mga double digit na ratings ngayon sa TV5 at ito ngayon ang parang nagiging flag bearer ng TV5 sa mga programa nila sa gabi. Talagang tinatalo nito yung mga TV, mga show ng TV, mga news program gaya ng sa GMA7 na 24 oras, TV Patrol, etc. hanggang sa magpang-abot na sila nung sa may bandang iba pang show. Diba? Kasi nga 6:45, 1 hour, 7:45 natatapos, so bago mag 8 o'clock, ay nakakapagtala ng magandang record. Dahil pinanunood siya paulit-ulit ng mga tagahanga ng Mutya ng Section E o yung mga grupo nila doon ng mga bagets. Kasi nga naman, ibang kwento, ang ganda. Tapos ang chemistry ng
mga nagbibida doon, particular nga yung tatlong binanggit ko, ay ang huhusay pa nila. Plus may mga iba pang mga kasali sa series na alam mo yon, nagbibigay din o nagko-contribute din sa pagpapaganda nitong na mutya ng Section E. Ayun, kagaya nga yan ni na sana ba ako dito? Sarah Jo, si Ethan David. Of course, andiyan yung mga old-timers na sina Yayo Aguila, Katya Santos, si Dan Kiboyen, si Sam Shoff, si Hart Ryan, JD Axie, si Charles Law, si Alexander something, Axel Torres, si Kurt De Los Reyes ba ito? Si Frost Sandoval, si Frost kilala ko to. Si Michael Keith, si Justin Lim, si Andre Eliana, okay, isang baby rin natin to. AJ Ferrer, si Angela Muji, si Yan De Jesus, si Nas Zanwan, okay, at marami pang iba, kay Linginto, mga ganon-ganon. Anyway, sa susunod nating vlog, nagkaroon kasi ako ng pagkakataon na makuna ng snippet yung interview ko dito kay Ashtin Olvega at saka kay Andres Mulak at saka kay Robin Angeles sa magkakaibang okasyon. Papa-edit ko yon, i-connect ko yon para naman sa mga tagahanga at taga-subaybay nitong mutya ng Section E. Yun lang, yung mga bata kasi ngayon, alam mo na, nakakatuwa na talagang pag nakahit ng jackpot ang isang production outfit at sinusubaybayan ang mga ganitong palabas, panoorin sa TV, ay hindi naman talaga pagsisisihan na bigyan ito ng pagkakataon, di ba? At magandang move yung ginawa ng Viva na inilagay nila ito sa primetime or sa mainstream TV, hindi lang dun sa platform na Viva One, although nag-click na yun dun at kumita na at doon nga nagkaroon ng limpak na at daan-daang libong mga tagahanga, o sabihin natin milyon-milyong tagahanga. Kasi itong sina Ashtin, ang makatanong ko, sabi ko, dati Ashtin, ang mga subscribers mo lang sa yung social media account, mga ilang libo lang. Ngayon, halos milyon na. Pati sina Andres Mulak, lalo na si Robin Angeles, na inilaunch na nga ng Viva at binigyan ng pagkakataon na ma-involve din sa iba. So sana nga ma-sustain, ma-maintain, at hindi mawala yung interest dahil I'm sure may mga malalaking proyekto pang ibibigay sa kanila. Ito lang yung naging stepping stone nila para mas lalo silang tangkilikin at makilala ng mga tagahanga nila. So sa mga nanonood pa rin po ng mutya ng Section E, maraming salamat sa inyo. Sabi ko nga, pagtatagpi-tagpiin ko, pagdidikit-dikitin ko yung mga naging panayam ko kay Ashtin, kay Andres, at saka kay Robin para mag-enjoy naman po yung mga mutyan, mga kamutya ng Section E natin dyan. O diba? Maraming salamat sa mga sponsors. Jessica Din ng Ideal Vision, Simas Philippines, Mwell Philippines, si Mama Shakeable Revilla, ganun ako ng ganun ang kawai, o diba? Papa Strike, enjoy ka lang dyan sa New York, sa Amerika. Si Dr. Jess Solis at si Ma'am Ara ng Gorgeous Smile. Si Dr. Pong magtibay ng One Dental Clinic. Of course, ang Faces and Curves ni na Dr. Sheila Ricasata at Dr. J. Ricasata. Ang mga kaibigan natin dyan, si Jo, si May, si Norvs at si Nicole, marami pang iba dyan. And ang aking mga mahal na laging hindi nakakalimot sa atin, si Lani Chulenko Michel, si Bel Constantino, Ate Lolita de Dios Katsuki, si Soki Esteves, Lee Reyes, si Roger Esmer, si Jeric de los Cientos, Ate Josie Dagami Johnson, saan pa ba? Ang dami pa. But anyway, sa inyong lahat po at sa lahat po ng mga subscribers, sa lahat po ng mga fans, Econin, ang mga Kim Pao fans na namimiss na kami, Alden Richards fans, Marian Rivera, Dingdong Dantes, mga Ate V, mga kapwa ko Vilmanians and Vilmates, may balita ako sa inyo sa susunod nating pagtatagpo. And of course, sa lahat po ng mga nakasubscribe dito sa aming munting channel, Unbearable Channel, keep on subscribing and keep on loving us. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel!